Hello everyone! Welcome back to my vlog! Samahan nyo nga kami ng family ko mag-food trip adventure dito sa may Chinatown, Binondo. Tara, let's go! Bihira nga mangyari to, yung ganitong ganap na kami lang ng family ko na walang mga kasamang bata at asawa. So February pa nga naganap to, yung Chinese New Year, at ito nga't i-upload ko na dahil natatabunan na sa aking gallery. So hinatid na nga ako dito ni Zoe at ng asawa ko dahil dito nga kami magkikita-kita ng sister ko at sasakay kami ng LRT. First time nga ulit namin sasakay ng LRT dahil simula nag-work from home kami, hindi na talaga kami nakasakay. Ito naman yung nag-trending videos ng kapatid ko kung saan feel na feel niyang nasa Japan siya tapos pagtingin niya, Pinas pala. Pero in fairness talaga mga mi, sobrang ganda at malinis ng LRT ngayon. So nakarating na nga kami dito sa Binondo at syempre susunduin muna namin ang aming boss Jack dahil siya nga sasagot sa aming food trip. At sakto nga nandito na rin si Mama at Papa, ito nga yung aming unang titikman. Ito nga yung Taiwanese juicy pie na pork and beef. Isa-serve nila sa'yo na bagong luto at mainit pa. Make it sure bago mo siya kainin yung medyo malamig na kasi talagang mapapasok ka mga mi dahil sa pinakaloob niya at palaman niya ay mainit pa. Halata naman sa first bite namin na talagang nakakapasok. Kaya i-rate namin to ng 8/10 dahil talaga namang malaman sa loob at juicy. So ang next namin ito namang Oishikun, the Chinese bite. At yung itatry namin dito yung pinipilahang milky bicho na worth 70 pesos na good for sharing na rin. Oo, ang dami. At kaya palang pinipilahan kasi talagang masarap ang pagka-milky niya at talagang sakto sa one bite dahil kung kakagatin mo kasi talagang mahihirapan ka. Kaya i-rate namin to ng 9/10. At ang dami nga rin nagtitinda dito ng dragon fruit juice at ito naman yung ating titikman. For me mga mi, i-rate ko siya ng 10/10 kasi ang sarap ng pagkakagawa at hindi maasim. At nakarating naman kami dito sa nagtrending na mochi nung February kaya naman ang daming nakapila. At habang naghihintay kami, titikman muna namin itong siopaw na nabili namin. I-rate ko nga to ng 6/10 dahil hindi ko masyado nagustuhan yung kanyang lasa. Pero okay din naman siya dahil marami naman sa loob. So balikan na nga natin tong mochi at kung paano nga siya ginagawa. At ayan nga siya mga mi, grabe ang daming laman sa loob lalo na kung mango yung bibilhin ninyo. At talagang hindi nauubos yung pila, maya't maya mayroong dumarating. At ito nga yung menu nila, post nyo na lang. Kasama na nga yung price list dyan. Tapos umorder na nga si Mami Kat dito ng caramel biscuit at mochi mango. Kung pipila nga kayo dito, siguraduhin yung marami na yung bibilihin ninyo para masulit ninyo dahil talaga namang masarap. Kaya i-rate namin siya ng 10/10. So dahil sa haba ng pila sa mochi, eto nga't nagutom talaga kami literal. Kaya dito na kami nag-lunch sa Cafe Mezzanine na super nakakabusog at talagang affordable. Isa nga rin to sa pinipilahan dito sa Binondo, Chinatown dahil lahat bagong luto at masarap, lalo na yung kanilang dumpling. At after nga namin kumain, na syempre hindi namin kinalimutan yung goal namin na 10k step. Kahit nagpo-food trip kami, kailangan perfect pa rin namin yung aming 10k step. At habang naglalakad nga kami, nakaamoy nga kami ng sobrang bangong egg tart sa Loro's Toast Bakery na pinipilahan din at talagang nagkakaubusan. Sakto nga, nakabili kami dito ng mga pasalubong para sa mga bata. At perfect nga, nakaabot tayo sa pila, kaya eto, tiki man na! At ang rate nga natin sa kanya 10/10 kasi bagong luto at talagang fresh from the oven. Ang sarap niya mga mi at talagang hindi ganun katamis. So bumili nga rin kami ng sugarcane juice at hindi nga talaga nagtugma sa lasa ng mga sister ko.
At ito naman yung last food trip adventure here sa Binondo, Chinatown, ang dried pusit na maraming sibuyas. Ang dami nga nagtitinda niyan that time, kaya pipili ka na lang kung saan mo gusto at kung saan ka pupwesto. So, re-rate ko nga lang to ng 8/10 dahil medyo makunat na ang pagkaihaw. Pero overall, super sulit talaga ng aming food trip kasi with family. Saan naman kaya yung next food trip adventure? So, comment down below. Bye!